Nabilis bang lahat? Una sa lahat, magpakilala muna ako sa inyong lahat. Sa mga hindi nakakilala, ako si Kuya Richard Platil, from Philippines, as a crane operator here in Saudi Arabia. Tinawag ng Panginoon, first time. Ganito, ako namumuhay din ako sa mundong ibabaw. Ang Panginoon ko dati ang mundo, yung lahat ng bisyo. Mga kapatid, tumayo muna tayong lahat at manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Lord God, salamat sa araw na ito, salamat sa oras na ito. Ikaw ay narito sa pagitna ng aming bahay tahanan o sanctuarium ito, Panginoon. Daluyan mo kami ng yung banal na Espiritu Santo. Payungan mo kami, Panginoon. Protektahan mo kami sa lahat ng temptation, pagman sa tanang kadautan, Panginoon. Bigyan mo kami ng kalakasan sa araw-araw. Salamat sa buhay na binigay mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. Ganon din sa aming mga abuting pastor sa transport ministry, Panginoon. Salamat. Salamat sa mga kapatid na nakadalo at sa hindi pa nakadalo. At sa mga nanonood sa True Online, Panginoon, salamat sa buhay na binigay mo sa amin. Lord God, ganoon din sa pamilya namin sa Pilipinas. I-bless mo sila sa lahat ng oras at panahon. Ay ito yung aming pinapasalamatan sa ngalan ng Jesus, aming Ama. Amen. Mga kapatid, ang tatalakayin ko ngayon ayon sa salita ng Diyos sa Luke 16:19 to 31. Medyo mahaba ito sa akin na baguhan. Pero okay lang. Please na gato. 19, Luke 16:19 to 31. Ang pamagat, may huling hantungan ang tao. Naglalaman ito sa 4 na points mga kapatid. Unang points, hindi kayamanan ang basihan ng kaligtasan. Pangalawang points, darating ang kamatayan ng lahat. Pangatlo, may kahinatnan ang buhay pagkatapos ng kamatayan. Pang-apat, ang salita ng Diyos ang dapat pakinggan. Amen. Apat. Unang-una mga kapatid, sa hindi kayamanan ang basihan ng kaligtasan. Napapaloob ito sa Luke 16:19 to 22. Basahin ko sa verse by verse. May isang mayaman laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. Diretso tayo 22 kaya. May isa namang kulubing nangangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad ng matagpuan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman at doon nilapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang pangaral na matay rin ang mayamang iniibig. Praise God. Dito mga kapatid, patunay na ang isang taong mayaman at ang isang taong mahirap sa mundong ibabaw, yung lalaking mayaman, sagana yung buhay niya. Sagana sa luho, masarap na pagkain, nandun lahat, bisyo. Lahat na, masasabi natin lahat na nasa kanya. Yung isang tao naman na nangangalan si Lazaro,
naghihirap siya, mga kapatid. Tagtad ng sugat, problema ni pagkain, hirap siya. Ayon dito sa loob ng salita na ito, makikita natin dito ang isang mayamang lalaki, ang pamumuhay araw-araw isang masaya at sagana. Sa kabila naman, yung isang taong mahirap na si Lazaro, isang mahirap pulubi na puno ng sugat. Mahirap at naghihirap. Ngunit mga kapatid, napapansin natin na hindi sinabi ni Jesus na napunta sa kaginawaan si Lazaro dahil mahirap siya. Hindi rin mapaparusahan ang taong mayaman o ang lalaking mayaman dahil mayaman siya. Ang problema ng taong mayaman o yung lalaking mayaman, wala siyang malasakit, hindi siya nakikinig o sumusunod sa kalooban ng Diyos. Opposite sila, mga kapatid. Yung taong mayaman, hindi siya sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung mahirap naman, sumusunod siya sa kalooban ng Diyos. Pagdating sa langit, magkaiba ang estado nila ng buhay. Yung mahirap, naging sagana ang buhay sa langit. Yung mayaman naman, nagiging mahirap. Mga kapatid, hindi pira o trabaho ang estado sa buhay na magliligtas sa tao. Ang mahalaga, ang pananampalataya sa pagsunod sa Diyos. Amen? Amen. Tako na tayo sa pangalawa. Darating ang kamatayan ng lahat na ayon na napapaloob sa Luke 16:23 to 25. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayamang si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya sumigaw siya, "Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y nahirapan sa apoy na ito." Ngunit sumagot sa Abraham, "Anak, alalahanin mong napapasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa. At si Lazaro naman ay nagtiis sa kahirapan, subalit ngayon ay maligaya siya rito samantalang ikaw na may nagduro sa riyan." Dito naman napapaloob, mga kapatid, ayon sa verse 23 to 25, parehong namatay yung dalawang tao, yung mayaman at saka mahirap. Yung lalaki na mayaman, yung mahirap na si Lazaro. Mga kapatid, kahit sino sa atin o sinong taong mayaman o mahirap, ang araw ng hinaharap, tayo ay mamatay. Ayon nga dito nakalagay sa Hebreo 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay, na minsan pagkatapos nito ay paghuhukom. Amen? Amen. Mga kapatid, hindi natin alam kung kailan ang huling araw natin. Kaya habang may panahon pa, dapat tayong lumapit sa Diyos. Sino nagsasabi bukas, yayaman ka? Di ba wala? Maging masaya lang tayo, mga kapatid, o enjoy lang natin ang buhay natin sa araw-araw. Huwag tayong mangarap na within 2 years, 5 years, 10 years, yayaman tayo. Tanggalin natin yung mga worries sa buhay. Bigyan natin sa ating Panginoon Diyos. Amen ba? Amen. Dako na tayo sa point 3. May kahinatnan ang buhay pagkatapos ng kamatayan, na ayon sa Lucas 16:26 to 28. Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya't ang narito ay hindi makapunta diyan, at ang nariyan ay hindi makapunta rito. Ngunit sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, amang Abraham, ipinapakausap ko
papuntahin na lamang ninyo sila sa bahay ng aking ama. Sa aking 5 kapatid na lalaki, sugupin ninyo siya upang sila'y bigyan babala, upang hindi sila'y humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Nakikiusap yung taong mayaman kay Panginoong Diyos Abraham, nakasama sila sa rock. Babalaan daw yung kapatid niya, yung pamilya niya sa mundo, sa baba, kasi ayaw niyang magaya yung mga pamilya niya, yung mga kapatid niya sa nasa sapitan niya sa Hades. Hades, mga kapatid, yung tapunan ng mga patay, yung parang boundaries ng impyerno. Ibig sabihin mga kapatid, nasa atin ang salita ng Diyos. Hindi natin kailangang maghintay ng himala bago maniwala. Yung culture ng tao kasi mga kapatid, parang to see is to believe. Hindi maniniwala kung hindi makikita. Amen. Parang nasa si Juan Tamad, yung inintay niya yung malaglag yung bayabas. Ganon. Nakasaad dito sa salita ng Panginoon Diyos, mga kapatid, sa banal na aklat. Hindi na natin kailangan maghintay. Ngayon pa lang, umpisa na natin. Iwanan natin yung dati nating gawain. Bisyo. Kung ano yung makamundong inaano natin dati sa hindi pa natin nakilala yung Panginoon Diyos natin, iwanan natin yun. Ang salita ng Diyos ay dapat pakinggan. Nasa Lucas 29-31. Bago magbasahin ng salita ng Diyos, magpakatotoo muna ako na sa buhay ko na itong paksang ito, ang salita ng Diyos na aking napili, related to sa buhay ko. Dahil ang taong mayaman, nagpakasasa sa mundo. Ganon din ako dati. Yung hindi ko pa kilala yung Panginoon Diyos natin. Lubog ako sa sugal. Pag manalo sa sabong sa